I did promise talaga na ibabalik. Naloko din po kami ng kontraktor. Hindi po ako tumatakbo sa anumang obligasyon. Nagkaroon ako ng anak na nagkasakit. Awak mo, ambit. Awak, ganun. Sayaw mo. Oo. Pasukin mo na. Naghintay ako. Wala pa. Hello, Zombie. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Kamusta ka na? Okay, medyo okay pa rin. Medyo okay na. Parang masaya pa rin si Zombie kahit na parang nabiktima nga siya. Yung sombrero ko, kumaliwa na. Okay. Yan. Anyway, sige, Zombie, ikwento mo sa amin, ha? Parang meron ka bang dapat uupahan Tama. na property? Saan ito? Sa, anong tawag dyan? Cavite. So may kausap ka na, yung may-ari ng Me- property. Mismo. Ano to? Isang buong bahay or unit lang? Ano lang, buong bahay po. Malaki, ha? Yes po. Etong kinukuha po ninyo. So nakausap po ninyo yung may-ari. Yes po. Kamusta naman yung pag-uusap po ninyo? Okay lang, kumain pa ako sa bahay niya eh. Oo, binigyan niya ng pagkain. Kain pa ako dyan. Okay, hospitable naman. Sa sila. una. Okay. Sa una, parang alam ko na saan tayo patungo dito. Ayan. Binanggit mo na sa kanila, balak po ninyong upahan yung bahay nila. Gaano katagal? Siguro, yung sa kontrakta siguro, isang taon. Pero binigyan ko siya ng good for 5 months. For ng 5 pera. months. Na renta? Yes Binigyan po. mo na? Yes po. Kasi ingi niya dati ay 11 months. So sabi ko, okay ma'am, 5 months muna tayo. Ganon. Okay, so edi dapat titira ka na lang. Yan. Okay. Diretsyo. Ano nangyari? Hindi natuloy. Kasi una-una, anong tawag dyan? Sabi ko, ma'am, sige, lilipat na kami. Ready na ako sa truck. Ready na ako sa mga iba't ibang gamit. Lahat ng gamit ko sa QC. Lahat. Ready na kami malipat. Tapos, ma'am, pakuha ko ng moving permits para lipat kami. Walang sagot. Ang daming kwento. Yung isa, sabi niya daw, yung doktor, meron siyang sakit sa ulo. Tapos minsan, sasabihin niya, yung anak niya nasa ospital. Hintay mo ko, 2 linggo, 1 linggo. Ang daming kwento. May mga excuses Ang na. dami. Tapos sabi niya, may accidental disgrasya daw yung pinsan ko sa Bulacan. Iba't ibang kwento. Ang dami nang na-hospital, ha? Ang dami, puro ospital. Bakit Eto. ospital lang? So lahat ng plano ko, na-cancel ko, lahat. Tapos, sinachat ko siya, ma'am, ayaw ko na maupa doon. Balikan mo yung pera ko. Ayaw niya, wala siyang sagot. Dead ma sa akin lagi, walang reply. Zombie, kailan ka dapat pumasok sa property? Diyan. So, dapat, pasok ako noong December 28. Ang tagal na pala. Oh, December So, 28. December 28, ngayon ay March 24 na, wala pa rin. Wala pa rin. Pati pera ko, wala pa. So, ayaw. Ayaw, wala. Okay, have you tried to contact itong landowner? Oh, pag kinausap ko siya, laging dead ma. Pag tawag ako ng tawag, pag nag-reply, konti lang. Sabi, eto, nasa hospital ako. Oy, wait lang, sige, update kita next week. Ganon, dead ma lagi. Parang excuse, ang daming dahilan. Parang, sir, umikot pa ako, iba't ibang police station, barangay, nagmaneho pa ako sa Skyway. Abang nagmaneho ako, medyo antok na ako yun eh. Ganito yung ulo ko. Muntik na ako disgrasya sa Skyway. Muntik na kasi Okay. kasi pabalik ako ng balik na Cavite. Galing akong QC eh. QC sa Commonwealth. Ang layo ng biyaya ko. Tapos, ngayon, wala pa rin pera ko. Right now, Zombie, gusto mo pa rin ba na magstay doon sa property na yon or gusto mo na lang i-cancel? Pass! Ayaw na. Ayaw ko na. So, ang gusto mo na lang ngayon, kaya lumapit ka dito kay Senator, you want your money back. Boom, boom, boom. Tapos, kung pwede ba tayo idagdag? Kasi, laki ng gastos sa gasoline, laki ng lahat ng stress, lahat. So, kung pwede ko idagdag yan, gusto ko pa. Oh, by the way, meron ba kayong written contract? Yung contract, binigay ko sa kanya pangalan ko, ID ko, tapos pinapadala niya sa akin sa bahay, sa QC. Pumirma kami lahat. Tapos pinapadala ko sa kanya para pumirma siya, tapos hindi niya binalik. In short, yung signed nasa kanya. Nasa kanya. Pero do you have a copy nung kahit Mer- yung unsigned na rental agreement ninyo? Nasa email ko. Pero ano? Ngayon na, di ba nanonood ka? Nasaan ka ba? Ito yung camera ko. Ngayon na, send mo na. Huwag kang ano dyan. Ito na. Yan, naghihintay ako. Alam ba niya yung account details mo? Marami beses ako. Sige, send ko ulit ngayon. Send ko ulit. Yan, i-resend mo para masenda Ngayon. niya nga ngayon. Oo. Kaya nga, Zombie, gusto lang naman ninyo na hindi na umabot sa punto na magkasuhan pa kayo. Just return the money. Yun na lang. And you will Yun be lang. happy. Sasayaw pa ako dyan. Naghihintay ako sa iyo. Alam mo, madam, i-send nyo na po yung Ngayon na, pera kasi- ngayon. Mapapasayaw natin to si Yan! Zombie kung Pagpasok masend yan mo sa'yo ngayon. ako dyan!
Awak mo ang beat. Awak, ganun. Gag! Oo. Pasukin mo na. Naghintay ako. Wala pa. Madam, magandang hapon Sige, po. oo. Si Attorney Magandang JV hapon, po ito. Attorney. Opo. Oo. Napanood ko po yung explanation ni Daniel. Ang una po, humihingi ako ng pauman din sa kanya sa nangyari. At even po ako po muna magsalita, Attorney. Narinig po lahat yan. Even po sa mga messages ko naman ay kinakausap ko siya. Minsan nga lang po, dahil nga nagipit kami, hindi ko na siya nasasagot sa mga tawag niya. I did promise talaga na ibabalik. Hindi po ako tumatakbo sa anumang obligasyon. Ang nangyari po, pumunta sila sa amin, naghahanap ng for rent na bahay. So, nung time na yun, for rent naman po yung bahay. Pero lilipat po kasi kami ng bahay sa ibang lugar. Hindi po natapos ng contractor kasi naloko din po kami ng contractor. Hindi po niya naayos sa time. So, humanap po kami ng bagong contractor. Natapos po yung bahay ng siguro January na. And to be honest, ano naman siya, nakikiusap ako sa kanya, okay naman. Ito po hindi intentional, katulad ng kontratang sinasabi niya na hindi intentional na ibigay. Hindi po. Kaya po hindi na ibigay dahil hindi pa naman siya mag-move in noong time na yun. Dahil hindi pa po tapos yung unit. Okay. Kaya attorney, ang sabi ko sa kanya, January, so nagkaroon na ba po ng sakit, nagkaroon ako ng anak na nagkasakit, kung ano-ano yung nangyari problema. Kaya sabi ko, pakihintay lang at ibabalik. Ngayon, kahapon po, kausap ko yung sekretary ninyo. Nakiusap ako na hanggang April 15 ibabalik sa kanya. Today po, nag-deposit ako sa account niya. Okay? Pero unable po kasi yung kanya pong account number ay mali. Sinend ko rin po sa kanya yung screenshot ng deposit slip. So, ang hinihingi ko lang po attorney sa kanya time. Hindi po ako yung katulad ng iba na hindi nag-oobliga. Marami na po siyang threat na sinabi sa akin. Dadalhin niyo sa authorities. Wala siyang pakialam kung masakit ang anak ko. Wala, naintindihan ko po lahat yon dahil ako po ang may kasalanan. Yung mga nangyari po kasi, no, number one, yung sinabi ninyo na naloko rin kayo nung contractor ninyo kaya nagkanda problema na, meron ding nagkasakit. Ma'am, ganito po, okay? Yung pera po na natanggap po ninyo will serve a purpose, no? That is payment for the rent. No? Yan yung renta, no? At given na wala pong gamit na property itong si Zombie, then that money did not serve its purpose. In short, wala po tayong right or karapatan over that money. In short, kailangan po siyang ibalik. Now, nabanggit po ninyo kanina na pinapakiusapan po ninyo si Zombie at you need some time para mabayaran itong amount po na ito. But at the end of the day, alam po natin, yun po ay pakiusap lamang. In short, na kay Zombie po, no, ang desisyon kung siya ba ay papayag doon sa pakiusap ninyo at kung hanggang kailan niya matitiis. Zombie, sabi niya kanina meron na raw siyang na-deposit sa'yo. Yung dineposit sa akin, 24,500. Tapos, hindi siya pumasok. Red. Naka-red yan. Unable to send daw. Sabi niya, mali yung account ko. Wala. Tama yung account ko. So in short, there was an attempt pero walang natatransfer. Ngayon, habang umupo ako sa labas. Ngayon lang. Meron na. Ngayon. Magkano? 24,000 lang. Sapat na ba yon? Wala. Wala pang pumasok yan. Kalahati ba yon nung... Hindi. Alam mo yung pera ko dyan, laki. Okay. So in short, yung 24,000, katitim lang nung hinihingi ninyo. Yung mga pabalik ko sa Skyway, sa gas, yan na Kulang yun. pa. Yan, kulang pa. Ma'am Luningning, fully settle nyo na yung amount Yes due po, to Zombie? isi-settle ko po, opo. Okay. Isi-settle ko. Kahit naman po hindi siya dumating dyan, nasa akin naman pong isip na isettle. Time lang po ang kailangan ko. Ganon din. Puro time mula December 28, January, February, March. So, bakit nandito ako? Kasi wala ng time. Ubus na ang time. Bigay mo sa akin ngayon, March 24, bago mag 4 p.m. Punta ka na sa bangko. Yan ang gusto ko. Bigay mo sa akin. Ma'am, may tanong po ako. Nakuha ka ng pera sa akin, pero yung bahay niya, pinapaupahan mo sa ibang tao. May ibang tao na dyan ngayon. Ibang tao. Bakit ganon? Bakit ka ganon sa akin? Attorney, ganito nangyari. Mali naman, shortcut naman eh. Nang nag-refuse ka, ang sabi mo ayaw mo na, January yon. Nagkaroon lang po ng tao February 22. Okay. Yun po ang nangyari. Hindi po pwedeng may overlapping. Wala pong tao nung time na yun. Alright. De, pero, Kaya lang po talaga. Ma'am Luningning, Yes no? po. Just shed some light for us, ha? Di po ba, nung merong kayong bagong nagrenta dyan sa property na yan, di hiningan din Attorney, ninyo nung mga 5 months opo. advance?
Opo, di hindi na lang po, yun hindi yung naman ibigay ganon natin kay kasi Zombie. Filipino po. Hindi kasi po, meron pong mga aberyang nangyayari sa aming pamilya. Hindi ko na po sasabihin. Ganito na lang po, attorney, para hindi na rin humaba. Nahiya din ako sa inyo. Yun lang po ang pwede kong ibigay. Wala, kahit naman po ngayon, sabihin niya sa akin, bigyan niya ako ng oras, wala naman po akong ibibigay ng 4 p.m. Kaya iyan po ang laman ng account ko. Yan lang po, hiniram ko pa lang din po Okay. yan. At hindi po niya obligasyon yan, attorney. Pero kahit saan naman po tayo makarating, siyempre meron naman pong time. Nakikiusap ako sa kanya na hanggang April 15. Wala naman po akong ibang pwedeng ipakiusap sa kanya. May right siya para manakot. Tinitreat mo ko ng kung ano-ano tungkol sa authorities. Andito na tayo sa on-air Ha? Okay. Zombie. Without Filipinos, wala ka rin namang vlog. So sana hindi ganito yung pakikiptungo mo sa kapwa. Nakiusap ako, ang sabi mo wala kang problema kung may sakit ang anak ko. Hindi mo problema yon, nagdadrama ako. Tsaka yung mga date mo. Yung mga sinasabi po ni Zombie na allegedly magsusumbong na siya or he will bring this to the authorities, meron na pong desisyon ng ating Korte Suprema na the threat to bring a legal matter to the authorities is not an actionable threat. In short, kung ang tao na naagrabyado nagsabi sa inyo na sige, kung hindi mo pa rin ibabalik yung pera ko, pupunta na ako sa korte or magsusumbong ako sa pulis, karapatan po yun. Bakit? Kasi yun po yung dapat, yun yung proseso So hindi po pwedeng sabihin na those are illegal threats. Kung nagrabyado po kayo dun sa those kinds of threats, siguro po, i-consequence na lang po yun nung nagawa po. No? Pero we are past that. No? We are past that. No? Nandito po tayo, Ma'am Luningning and Zombie, to come up with a solution. Marami na yan Wala na akong tiwalo dun. Ganito, Zombie, no? If we give her until April 15 to settle yung amount po na iyon, and come April 15 hindi pa rin na settle, then we will bring this to court. No? Yun na lang yung records natin. Okay lang sa akin. Lieutenant, magandang hapon po sa inyo. Sir, siguro ang hilingin na lang po namin sa inyo, tulong-tulong na lang po tayo, Lieutenant, para sa pag-monitor po ng payment. Sana by April 15 bayad na po ito. Yes sir, na-monitor naman namin. Doon sa proper demand, so wala rin dapat isipin just in case na ipapile natin estafa or collection of some of money at the CCD, depende sa magiging elemento ng krimen kung just in case ipapile Yes. complainant natin. Okay. Banggit ni Lieutenant yung crime of estafa, no? And I think that is relevant dun sa conversation. Bakit, no? Kasi in the crime of estafa under 315 po ng revised penal code natin, kung ang isang tao ay nakatanggap ng isang amount, money, okay? In trust, no, for a purpose, for example, at ginamit niya yung pera na yan for other purpose, let's say construction or anything else, misappropriation ang tawag po natin yon, they could be liable for estafa kung hindi nila maibalik yon, no? Pero we are hoping, Lieutenant, na maseta na lang ito, no, amicably between the parties. Imo-monitor po natin, pero kung pagpatak po ng April 15 wala pa rin, then wala na po rin po tayong choice, kundi syempre i-assist po itong si Zombie to avail his rights under the law. Yes sir, yes sir. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Hawak mo ang beat ka kapag. Awak Naku. mo a bit. Awak mo a bit. Paano yan? Tama. Salamat. Uy! Yung ilaw sa taas, gumalaw. Sorry. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye, Salamat. Zombie. Magandang Ayan. hapon.